Hey everyone, the hubby is here again. So today, ang content natin is about our windshield and the mineral deposits coming from the acid rain. So, ano ba yun? Ano ba yung mineral deposits? Hindi nyo siya napapansin sa umaga or sa daytime or sa daylight. Pag gumabi, tas medyo umuulan, when the wiper wipes the water from the windshield, napapansin nyo hindi siya nasasaid, no? Hindi siya naki-clear out. Meron siyang naiiwan parang mapa-mapa na parang nai-stuck ng konti yung tubig niya. At pag nasisinagan ka ng kasalubong mo na may even naka-low beam or naka-high beam yan, parang nag-i-scatter yung kanyang yung beam ng light niya dito sa windshield mo. So, delikado yon lalo na kung bumabiyahe ka sa gabi. Also, one indication is nagfo-fog siya. Nagfo-fog yung ano mo, yung iyong windshield, lalo na pag medyo humid yung panahon. So, anyway, punta muna tayo sa things to avoid. Okay? Ito, very important to. Dapat original yung windshield mo. Paano mo malalamang original? I think meron siyang Nissan brand na nakalagay. Hindi ko alam kung kita nyo. Kung Nissan yung sasakyan nyo and matching siya dun sa brand ng inyong sasakyan. Bakit kailangan original? Iba kasi yung material nito. So, kung ang iyong sasakyan ay replacement na, kahit worth 10,000 yan, pinapalitan mo at dahil nabasag siya, hindi yan original replacement yan. Kaya ko naman hindi ina-advise na gumamit ng chemicals or strong chemicals for that, magkukos pa rin yan ng grado. Ano ba yung grado? Yung parang, napapansin mo parang hindi equal yung, paano ba yun? Yung vision mo, parang medyo malaki yung kotse dito, medyo distorted sa kabila. So, it's the same thing sa salamin mo, no? Sa eyeglasses mo. So, pag medyo nadi-distort siya, yun yung napansin mo, may grado na yung windshield mo. And yung nagko-cause nun is yung mga kinikis-kis na mineral deposits remover. So, hindi ako fan ng product na yon. Mga ganun product. Doon pa rin ako sa acid base, tapos neutral mo lang siya ng water within 10 seconds. And that is what I can advise. Pero kung may new products na and new studies na it is safe for the windshield talaga, then it's okay. Pero doon pa rin ako sa safer option eh. So, yun yung mangyayari doon sa mga hindi original na windshield. So, hanggat maaari, magtanong kung may kilala kayong detailer, tanong nyo muna kung safe pa to sa mga hindi original na windshield. And I think sasabihin naman nila the same eh. It is important kung ipapadetail mo talaga siya or lilinisin mo yung mineral deposits niya using mineral deposits remover, they will still recommend you to have the original windshield. So, ayun. Meron pa ba? May mga reason din kasi na dapat mo siyang gawin. Nabanggit ko kanina, hindi siya nakiklear ng wiper mo. Minsan tumatalbog yung tunog niya, grrr, grrr, parang ganun siya. Nagkukos nun hindi yung wiper. Unless tanggal na yung wiper blade mo or matigas na yung rubber ng wiper blades mo. Pero ang nagiging cause talaga nun is yung mineral deposits sa windshield mo. So, nasisira din yung wiper blades natin because of those deposits, lalo na pag kumakapal siya. And also, dapat mo itong gawin maybe once a month. Depende sa... Kasi mapapansin mo yan kung kailangan mo nang gawin eh. No? Hindi na maayos yung vision mo pagdating ng gabi. So, pag summertime, walang problema. Hindi naman kasi umuulan ng oras na yun. Bali, car wash lang. And also, after removing the mineral deposits, lalagyan natin ng water repellent. Para just in case na matuyo yung acid rain or yung hard water sa bahay nyo nung kinarwash mo, nasa surface lang yung asin niya. Pag winipe mo, hindi siya mag-i-stuck doon sa glass mismo. So, umpisahan na natin. Sorry, ang daming paliwanag kasi very important yung mga diniscuss ko para maiwasan nyo yung damage na pwedeng i-cause nito rather na maging mas better yung vision natin. So, pakita ko muna sa inyo yung mga ginagamit kong products. Ito yung product na sinasabi ko. Ito yung galing sa kaibigan ko, kay Jason Courts. Ipa-plug ko sa description yung kanyang Facebook page. So, para pag magpapadetail kayo, tapos order kayo ng mineral deposit remover, not sure kung ino-offer niya na yan, so I'll ask him. And also, this is my water repellent. So, then, meron lang akong ganitong pang spray. It's very generic.
ilagyan ko lang siya ng mineral water. Hindi naman kailangan distilled. Kahit yung iniinom mo mineral water kasi hindi na yan hard water eh. Wala na masyadong calcium yan. Okay? So, yun lang. Huwag kayong gagamit ng tap water. Tapos, syempre, importante yung inyong microfiber towel. So, yung isa gagamitin natin pang tuyo. Yung isa gagamitin nating applicator. So, may bilog kasing mga ganito na pwede mong gamitin. Applicator talaga siya. So, if you have that, much better. Okay. So, ano mo malalaman kung may acid rain na siya at wala ka ng water repellent. So, nakita mo, kung dumidikit na siya, yun Kita mo? Medyo, yan, ganyan yan. Medyo dumidikit yung tubig. Ibig sabihin yan, may mineral deposits na yan. Okay? So, papakita ko sa inyo. Ito yung before, ha? Ito yung before. So, after we apply everything, after natin gawin yung procedure, papakita ko sa inyo kung ano yung changes or yung difference. Okay? So, para sa akin, ang first step na dapat nyong gawin is, of course, ayan, nakita niyo pala, tinayo ko. Nung tinayo ko yung nabasa, nakikita niyo may naiiwan na ganyan. So, ayan na yung tawag dito. Mineral deposits. Tsaka magaspang yan. Tama. Dumidikit yung basahan ko. Ayun Hindi siya dumudulas. So, that means magaspang na yung surface ng glasses natin. Kailangan na siyang i-detail kung makapal na yung deposit nyo or kailangan mo nang i-maintain ulit. So, let's begin. Since na-car wash na tong sasakyan, again, nire-recommend ko, i-car wash nyo muna para walang dust. Okay? Gamitin natin itong acid-based remover ko. Again, this is from Jason Quartz. Nagdi-detail siya ng sasakyan. Nagsi-ceramic coating din siya. Huwag nyo kalimutang gumamit ng gloves kasi harmful siya sa skin. Okay? We don't want to contaminate our skin with any chemicals as much as possible kahit naman sa change oil. So, shake ko muna a little bit. Kailangan nyong iwasan na matuluan yung kanyang paint job. Pero safe naman siya sa paints. So, mapapansin nyo yan. Okay? Medyo may amoy ito ha. So, kung kaya nyong mag-mask, puputi yan. Makikita nyo yung minerals while you're applying it. Actually, mabilis na itong procedure na to. Hirapan lang ako, medyo mataas yung sasakyan. So, ayun, pumuti siya, Ibig sabihin, nagkaroon ng chemical reaction nung nire-remove mo siya. So, kaya microfiber towel, dry lang to, ha? Para madala niya yung natatanggal na mga residues or yung mga contaminants. Okay? Ganun lang. Back and forth. Mapansin niyo nadadala ng microfiber towel yung yung mga mineral deposits. So, estimate lang 10 seconds. Pag may napapansin kayo medyo maganit, rub niyo lang siya. Okay? Ganun lang. Pansin niyo malinaw na yung mga second batch ng pag-apply ko nito. Para siyang libag, Pag giniskis mo, para siyang libag. Okay. So, after that, syempre, kailangan natin siya i-neutralize ng tubig, yung acid niya. Very important yan. So, pag na-sprayan mo na yan, automatic, man-neutralize mo na yung acid. Okay? So, tingnan natin. Medyo tuyuin ko. Papagpag ko lang to. Okay? Okay. So, okay. Makikita nyo, may mga patch na ganyan. Kasi may water repellent pa siya.
Okay na natitira kasi may mga water repellent tong naka-apply before. So, kailangan natin yan matanggal. Ayun, oh. So, maybe that area, kailangan nating i-rub ulit ng mineral deposit remover natin. Okay. Ayun, no, para siyang libag pag natatanggal siya. Literally, parang libag siya pag kinukuskus mo. Okay? So, wag mo lang patatagalin ng a minute or even more yung tubig. Kailangan mong i-neutralize agad yung acid. Ayan. So, even na yung flow ng tubig. Oh. Not sure kung napansin nyo. Okay. So, ibig sabihin, wala na siyang contaminant. Okay? So, pag ganyan na yan, okay, pag ganyan na yan, ibig sabihin, pwede na natin niyang tuyuin. Okay? So, habang pinapatuyo ko tong side na to, proceed tayo dun sa kabilang side. Okay? Kasi ang crucial namang area dito is yung visibility ng driver. Taas ng sasakyan ko. Sorry, medyo nahirapan ako. Okay? So, proceed tayo dito sa kabilang side. Now, kunin natin ulit yung applicator natin. Then, medyo sasampa lang ako ng konti. Close ko lang to. Yeah. Okay, so, ganun din. Same procedure. Ayun, namumuti siya. Ibig sabihin, nagre-react siya dun sa mga contaminants. Ayun, oh. Sana visible dun sa camera. Hindi ko lang sure. Pero ayan, namumuti siya. Sabihin, rich in mineral na yung inyong windshield. Medyo mabaho. Wala akong mask. Dapat nag-mask pala ako. So, we will let it react muna dito sa windshield natin for a few seconds and then rarab natin. I think 5 seconds is enough na. Safe din pala to sa paint. Pero, syempre, dun tayo sa sure ball. Sa sigurado. I-rub ko siya para siyang libag. Ayun, no? Kung nakikita niyo siya sa malapitan habang ginagawa niyo ito, mapapansin niyo para siyang libag sa katawan ng tao. A little bit of force or effort sa pag-remove and then apply ulit. Yan. Medyo makintab na siya. Ibig sabihin, natanggal na yung contaminants. Now, it's time to neutralize again the acid by pouring or spraying water. Okay? So, medyo hinihingal ako kasi live to eh. Live show. So, yan. Pansin niyo, buo na rin yung flow ng tubig niya. So, ibig sabihin, free from contaminants na siya. Na? So, ano dapat natin susunod na gawin is of course, tutuyuin na rin natin to. Ayan. Medyo hindi ko siya matutuyo agad. Kasi medyo humid yung natin panahon. So, ayan lang natin siya mag-dry.
para matuyo siya ng tuluyan. Okay? Kuha pa tayo ng isang microfiber towel. Okay. Yan. So, yan. Okay? So, we will let it dry. And then, punasan uli natin ng pantuyo. Okay, medyo may moist pa siya. So, let's let it dry muna for a few minutes. So, since tuyo na siya, okay, it just took me 2 minutes to 3 minutes para matuyo siya. Pwede ko nang ilagay itong ano natin, water repellent. Okay? So, ayan. In-spray ko lang siya. Hindi kailangan sobrang dami. Kasi i-spread din natin siya ng microfiber. Okay? So, light lang, light touch lang. Habang ni-spread mo siya. Okay? Light touch lang, ganyan lang. Hindi kailangan sobrang diin. So, kailangan natin hayaan mag-cure siya doon sa pinaka-windshield natin. Okay? Then, let's let it dry for a few minutes then. Medyo napadami pa nga yung lagay ko eh. Let's let it dry lang for a few minutes also. Iniwanan ko siya ng konting residue kasi yan yung hayaan natin mag-cure. Okay? Yan. So, yan, mga 10 seconds lang. Or 20 seconds. I think that's enough. Okay? So, yung pantuyo natin na bago, tuyong-tuyo to, bali 3 basahan yung ginamit ko. Pang-applicator, pangalawa is yung pantuyo ng tubig nung nineutralize natin yung chemical. And then ito, yung pang-spread and also pang-tuyo natin nung pinaka water repellent na solution natin. So, ganyan lang. Hindi masyado madiin. Para ka lang nagbabuff manually. Yun lang. Tinutuyo mo lang siya. Parang ini-spread mo lang siya ng lightly. Para mag-cure siya. Sobrang dito, light lang yung touch ko. Hindi ako masyado nagdidiin ng kamay. Very, very light lang siya. Parang ini-spread ko lang siya ng ini-spread. So, para maiwasan natin yung laging pagpapadetail, hindi para hindi sila kumita, pero syempre, di ba? Hindi naman tayo, sobrang yaman na kaya natin laging magpa-detail. So, pag makapal na, ginagawa ko lang talaga para hindi siya kumapal. Sakali man na magpapa-detail ako, hindi masyadong mahirapan yung magdi-detail. Okay? Pero kung lagi mo itong ginagawa, I don't think magpapa-detail ka pa. So, I think nag-cure na. Okay. So, kahit yan, pag nag-cure na yan dyan, kahit mag-wiper ka, maulan na habang nag-wiper ka, hindi siya matatanggal basta-basta. Okay? So, as simple as that lang. So, now, pakita ko sa inyo yung difference. Ganun lang kabilis. Actually, walang 1 hour kong ginawa to. So, before nakita nyo maganit yung windshield, no? So, ilagay ko yung basahan dito. O, di ba? Nag-glide na siya.
Ibig sabihin, madulas na yung windshield mo. Ibig sabihin, wala na siyang contaminants. Also, pag naulanan yan, spray mo ng tubig. Yan. O, dumudulas na siya. Nagkakaroon na ng water beading. Yan. Okay. Nagpo-fall off na siya. So, kahit ibuhos kayang ganyan, yan, o, di ba? Yung tubig niya, dumudulas na lang. Yan yung sign na okay na yung water repellent mo. Naka-embed na siya dun sa windshield mo. Para pag pinunasan mo siya, glide na lang na ganun. Makukuha na agad yan kahit hindi mo na siya punasan ng madiin. So, pinagpawisan din ako. Sana nakatulong sa inyo yung guide na to or yung content na to on how you can take care of your windshield. Hindi lang siya limited sa windshield. Pwede nyo rin siyang gawin sa side windows nyo at saka sa rear. Wag lang sa side mirror ha. Hindi yan pwede dito. Kasi plastic to, iba yung material nito. Mas lalabo yan pag nilagyan nyo ng chemicals. So, iba yung approach dyan. Maybe on my next vlogs, pag may nakita kong new studies na pwede nating, or chemical na pwede nating gamitin sa side mirror din. Titest ko muna kung masisira yung side mirror ko. Then, tsaka tayo gagawa ng content. So, yun. I hope nakatulong. Kung meron kayong suggestion, comments, or any insight na gusto nyong i-discuss, doon tayo sa comment section. I-leave nyo yun sa comment section. Sasagutin ko yung mga katanungan nyo. Now, para matulungan din natin yung ibang medyo sensitive sa sasakyan. And of course, I think lahat naman tayo gusto yung visibility na parang bagong labas sa kasi yung sasakyan na sobrang liwanag. Kasi isa yung nagmamatter because of our safety, lalo na sa gabi at umuulan. Lalo na ngayong tag-ulan. So, yun lang. Thank you for watching this video. And please, don't forget to leave a comment, like, share, and subscribe.